Nagpaganda si Sam ng husto. Isinuot niya ang isang sleeveless na damit na kulay pink at white tongs naman ang sinuot niya sa paa. Dumaan pa siya sa parlor. Pinablower ang buhok at nagpalagay ng makeup. Sa nadaramang excitement, hindi niya napansing napakapal ang pagkakalagay noon sa kanyang muka. Pagkagaling sa parlor, tumuloy na si Sam sa opisina ni Marcus. Nang makita niya ang sekretarya ni Marcus, nginitian niya ito ng ubod tamis. Nandyan ba si Marcus? Oo, kaya lang itatanong ko muna kung hindi siya busy. Pinindot ng sekretary ang intercom at nagsalita. Sir, nandito po si Miss Manalo. What does she want? Walang emosyon ang boses na narinig niya mula sa intercom. Tiningnan si Sam ng sekretarya. Nagtatanong ang mga mata kung ano ang sasabihin sa boss. Ngumiti lang siya. I guess she just wants to talk to you, sir. Tila takot na tugon ng sekretarya. Ask her what she wants to talk about. I'm busy. Sagot ni Marcus. Binalingan siya ng sekretarya. Ano raw? Nainip na tanong ito sa kanya. Agad nag-isip si Sam. Sabihin mo tungkol sa kotse. Muling pinindot ng sekretarya ang intercom. Sir, tungkol daw po sa kotse. What about the car? Nakapagbigay na ako ng cheque ah. May sarkasmo sa tinig ni Marcus. Muling bumaling sa kanyang sekretarya. Ano ba? Naku sa akin magagalit to eh. Sabihin mo, nabangga ulit ako ni Noel. Lalaki naman ang mga mata ng sekretarya bago muling nagsalita sa intercom. Sir, nabangga pala ulit siya ni Noel. What? Send her in. Napangiti si Sam na marinig ang sagot na yon ni Marcus. Agad siyang tumuloy sa opisina ng binata. Napatayo ito nang makita siya. Nabangga ka na naman ni Noel? Saan? Ibig palang sabihin ni nandito na naman siya sa Manila. O sa San Miguel ka ba nabangga? Sunod-sunod na tanong ni Marcus. Actually, hindi naman talaga ako nabangga eh. Gusto lang kitang makausap. Parang binudburan ng asukal ang kanyang mga labi sa tamis ng pagkakangiti niya. What? Ano naman ang sasabihin mo? Biglang kumunot ang noo ng binata. Marcus, lumapit siya. Bating na tayo. I didn't mean to say those things to you. Akala ko lang kasi ginagantihan mo lang ako. Sige na. Pinapapungay pa ni Sam ang mga mata. She felt stupid but she was praying na sana'y mapangiti niya si Marcus sa kanyang ginagawa. Ano na naman ito, Sam? Hindi ka ba kontento sa ginawa mo sa akin? Naipamukha mo na hindi ako nababagay sa'yo. Ngayong malinaw na yun sa akin, gusto mo na naman ba akong paglaruan? Tumalikod si Marcus sa kanya. Galit pa yata sa kanya ang binata. No, you're wrong, hindi. Ngunit pinutol ni Marcus ang kanyang sasabihin. Just get out of my life, Samantha. Tapos ng parte ng buhay ko na kabilang ka. Please get out. Malumanay, ngunit mariing sabi ni Marcus. Naisip ni Sam na dapat hindi niya biniglang binata. He had his pride, she knew that. Palabas na sana siya ng opisina ni Marcus nang bigla tong magsalita. Masyadong makapal ang makeup mo. Ganoon? Nagpa-parlor pa naman ako? Bahala ka nga dyan. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng pinto. Nagpasya na lamang siyang tawagan ng mama nito upang humingi ng tulong. Gustong matawa ni Marcus sa inasal niya sa harap ni Sam. Nag-comment pa siya sa makeup ng dalaga, gayong pinalalabas nga niya na galit pa siya. Sa kabilang banda, naguguluhan din siya. Ano ba ang gustong mangyari ni Sam? Totoo kaya ang sinabi ng dalaga? Baka naman pinaiikot na naman ni Sam ang ulo niya. At kapag nahulog na naman ang kanyang loob ay basta na lamang siyang iiwanan at sasabihin siya pa rin si McCoy na hindi nababagay dito. Pero ang totoo hindi naman talaga siya nagalit kay Sam. Nasaktan lang siya ng gusto sa sinabi ng dalaga. Hindi naman siya maaring magalit dahil kahit kailan hindi nagbago ang kanyang damdamin para sa dalaga. Mahal pa rin niya si Sam. Hello Sam! Bati agad ng babaeng nasa kabilang linya. Sino to? Ano ka ba? Si Sheila to. O Sheila, ikaw pala. Kamusta ka na? Naibigay niya sa babae ang kanyang number noong reunion nila. Eto, beauty pa rin. Ikaw. Okay naman. Bakit nga pala napatawag? Kasi naman nakatanggap ako ng invitation. Ikakasal na pala yung pinsan ni Marcus. Yung Noel, itatanong ko lang kung anong oras ka pupunta para sabay na tayo. Napakunot noo si Sam. Ha? Kailan ba yon? Sa linggo. Bakit parang hindi mo yata alam? Tiningnan ni Sam ang desk calendar. Huwebes na pala. Baka makapunta ako pero hindi ko pa sigurado. Don't worry, tatawagan na lang kita kapag matutuloy ako. Okay, tawagan mo ko ha? Oo naman, sige bye. Bye! Pagkababa ng telepono, tinawag niya si Gladys. Bakit? Nagtatakang tanong ng kaibigan.
Pwede mo ba akong samahan sa amin? Kailan? Ngayon din. Uuwi tayo sa San Miguel. Wala pa akong damit, sasaglit ako sa amin. Hintayin mo ako dito. Tumakbo na palabas ang babae. Pagkaraan ng 1 oras, bumalik si Gladys. Agad na sila nagbiyahe. Aba, Samantha, wala pang Sabado nandito ka na anak. Gulat na sa lubong ng kanyang inay nang makita sila ni Gladys. Kailangan po inay. Siya nga pala si Gladys ho. Pakilala niya sa kanyang kaibigan. Magandang gabi po, bati naman ng kaibigan. Magandang gabi naman, hala, pasok na kayo. Kayo ba'y kumain na? Naku, hindi pa nga ho eh. Agad na sagot ni Gladys. Abay, magpapahuli ako ng tilapia sa tatay mo. Anang inay niya at lumabas ng bahay. Teka nga Sam, naguguluhan ako sa'yo. Wala ka namang invitation, pupunta ka pa sa kasal at isasama mo pa ako. Hindi naman kahiya-hiya yun? Tanong ni Gladys nang wala ng kanyang inay. Naikwento na niya kay Gladys ang plano niyang pagdalo sa kasal ni Noel habang nasa biyahe sila. Basta, steady ka lang dyan. Kailangan ko ng moral support niyo ni Sheila. Ako nang bahala sa invitation. Tumayo siya at tinungon telepono. Aba kuya, talaga namang nakabantay ka ng husto dyan ha? Puna ni Matel kay Marcos nang makita siyang nasa sala at nagbabasa ng dyaryo. Kailangan at baka may makulit na bata na naman dyan na biglang tumakas. Nakakahiya, sa linggo na ang kasal. Sarkastikong tugon niya sa kanyang kapatid. Kailan ka ba mag-aasawa para naman wala ng bantay? Aba Matilda, sumusobra ka na. Tuluyan ka na yatang nahawa kay Noel. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin ng ganyan? Ngunit hindi na yun nasagot ng kanyang kapatid dahil biglang sumingit ang kanilang mama. Oo nga naman iho, kailan ka ba mag-aasawa? Naiinip na rin kami ng papa mo. Naman, yang si Matel ang pagsabihan nyo. Baka mauna pa sa akin yan, sagot ni Marcos sa kanyang mama. Naku kuya, wag mo ngang ibahin ang usapan. Ikaw ang topic ngayon. Kailan ka nga ba mag-aasawa? Tumahimik ka nga riyan Matel. Baka naputol ang kanyang sasabihin nang tumunog ang telepono na nasa kanyang tabi. Agad yung sinagot ni Marcos. Hello? Hi, pwede kay Mrs. Tina? Anang nasa kabilang linya. Sam? Napakunot noo siya. Ako nga Marcos, miss me? Nanunukso na naman ang tinig ng dalaga. Ano kailangan mo sa mama ko? Hindi pa man nasasagot ni Sam ang kanyang tanong ay inagaw na sa kanya ng kanyang mama ang auditibo. Kailan ka pa nakipag-usap sa taong akong hinahanap? Pabirong tanong ng kanyang mama. Nakita niyang tumawa si Matel. Tinignan niya ng masama ang kapatid. Pinakinggan ni Marcos ang sinasabi ng kanyang mama kay Sam. Yes, iha. Sa linggo na ang kasal. Ngiti-ngiti ang kanyang mama habang sinasabi yun. Of course, you're invited. Bring your friend with you. Okay, bye. Ibinaba na nitong auditibo. Ma, you invited her? Yes, son. Bakit may reklamo? Pinandilatan siya ng kanyang mama bago tinungong hagdan pataas ng bahay. Napakamot si Marcos sa ulo. Buti nga, benelatan pa siya ni Matel. Nang tumayo siya mula sa sofa ay kumaripas naman ng takbo ang kapatid. Linggo, gabi ang kasal kaya nakapaghanda ng maigi si Sam. Simpleng damit na hanggang kalahati ng binti ang haba ng kanyang suot. Chinese collared iyon na black ang dominant color subalit merong mga pulang bulaklak. Itinaas ni Sam ang buhok at tinali yung maigi. Naglagay siya ng blusher at lipstick. Nagspray siya ng pabango sa likod ng magkabilang tenga. Pagbaba niya mula sa kanyang silid ay nakabihis na rin si Gladys kaya tumuli na sila sa pag-alis. Ano ka ba naman kuya? Bakit hindi ka pa mapakali dyan? Hindi natatakas si Noel. Inis na sabi ni Matel kay Marcos. Paano? Kinakabahan, sabi ng kanyang mama na nunit tapos nang magpa-makeup sa baklang beautician. Kailan natutong tubuan ng kaba itong si kuya? Nakakunot na upang tanong ni Matel. Di noong nagkita silang muli ni Sam, gatong pa ng kanyang mama. Kayo talagang mga babae, inaayos ko lang ang tie ko. Ako pa naman ang best man. Gusto ba ninyong magmukha akong taga-bundok na hindi malang marunong mag-ayos ng korbata? Defensive na sagot ni Marcos. 1 oras ka na kasing paikot-ikot dyan. Pasilip-silip sa salamin, baka naman mabasag na yan. Pogi ka na, kung hindi pa kita kilala, may isip kong bumigay ka na. Pinalambot pa ni Matel ang kamay. Ay type, singit ng baklang beautician. Pinandilatan ni Marcos ang baklang beautician at agad namang natahimik. Natawa ang kanyang mama at kapatid. Daig mo pa si Noel, siya itong ikakasal, ikaw naman tong papogi ng papogi. Gwapo ka na iho. Saka hindi naman ang itsura mong minahal ni Samantha. Biglang sumeryosong kanyang mama. Ma naman, ladies,
Sumungaw ang ulo ng kanyang papa sa pintuan, napakunot noo ito pagkakita sa kanya. And the gentleman, anong ginagawa mo dyan? Para sa magpapamakeup ang silid na yun. Wala po, sagot ni Marcos sa kanyang papa. Anyway, aalis na tayo at baka mahuli pa tayo sa simbahan. Let's go? Inalalay ng kanyang papa ang kanyang mama at siya naman ay nakaalalay kay Mattel. Wait for me, papa! Habol ng bakla sa kanila. Anong papa? Galit niyang tanong sa baklang beautician. Papa, lakuling kong mukha ko. Sige, mauna na ako. Babachi! Paalam nito at nagmamadali nang umalis. Ang papa ni Marcos ang nagmaneho ng kotse patungo sa simbahan na pagdarausan ng kasal. Katabi nitong kanyang mama at masayang nagkwekwentuhan ang mga magulang tungkol sa gaganaping kasal. Kasama ni Marcos sa backseat sina Mattel at Noel. Sa tingin ni Marcos ay tanggap na ng kanyang pinsan ang kapalaran nito. Kalmado na si Noel at hindi na nagmamakaawang iurong ang kasal gaya ng ginagawa ng pinsan noon. Si Mattel naman ay busy sa pagte-text. Lahat ng kasama ni Marcos sa loob ng sasakyan ay mukhang masasaya at kalmado maliban sa kanya. Daig pa niyang ikakasal, hindi siya mapakali. Excited siyang makita si Sam. Ano mang pagtatanggi ang kanyang gawin, alam niyang yun ang totoo. Gustong-gusto na niyang makarating sa simbahan dahil alam niyang naroon na si Sam. Ngunit nangangamba rin siya sa muli nilang pagkikita. Puno na ng tao ang simbahan nang makarating sila doon. Naroon na rin ang bridal car. Agad na hinanap ng kanyang mga mata si Sam. Nakita niyang nakaupo ang dalaga malapit sa aisle sa ika-4 na row ng mga upuan mula sa altar. Kausap ni Sam ang isang medyo may katabaang babae na nakaupo sa tabi ng dalaga. Pumailan lang sa ere ang tunog ng organ at nagsimula na maglakad ang entourage. Everything was easy to him. Ang buong atensyon ni Marcos ay nakatuon lamang kay Sam. Nakatingin din ang dalaga sa kanya. Parang gusto na niyang itigil ang kasal ni Noel at sila na lamang ni Sam ang pumalit. Nang makarating siya sa kanyang pwesto, muli siyang tumingin sa direksyon nito. Hindi pa rin inaalis ng dalagang mga mata sa kanya. He wanted to smile at her, ngunit naunahan na naman siya ng hiya. Nang matapos ang seremonya ay tinipon sila sa gitna para sa picture taking. Nakita niyang hinila ng kanyang mama si Sam at pinwesto ang dalaga sa kanyang tabi. You look nice, Makoy, bati ni Sam sa kanya na walang kanyang konsentrasyon. Tinawag na naman siya nitong Makoy. Mukhang wala na talagang pag-asang maiba ang turing ng dalaga sa kanya. Nag-request ang photographer ng mga abay lamang daw munang kukuhanan ng litrato. Nang matapos sila'y napansin niyang wala na doon si Sam. Pagkatapos ng ilan pang pagpo-post ay pinakawalan din sila ng photographer. Tumuloy na sila sa reception. Inggit naman ako sa iyo, Sam, sabi sa kanya ni Gladys habang papunta sila sa reception. Nagaganapin sa bahay ng mga Lina. Kilig nga ako eh. Bigla ko tuloy na miss si Peter ko, singit naman ni Sheila. Nasaan nga pala si Peter? Tanong ni Sam. May inasikaso, pero susunod daw siya sa reception. Anyway, I'm really happy for you, Sam. Nakita mo ba yung pagkakatitig sa'yo ni Makoy? Naku talaga, I bet kayo nang susunod ni kakasal. Dapat invited ako ha? Dagdag pa ni Sheila. Sana naman, sabi ni Sam na pinagkrus pang mga daliri. Bilis-bilisan mo namang magmaneho, Sam. Nagugutom na ako. Reklamo naman ni Gladys. Na naman, sabay-sabay silang nagkatawanan. Isa si Sam sa mga nauna sa reception. Wala pang mga bagong kasal pati sina Marcus. Naghintay na lamang sila sa loob ng bahay ng mga Lina. Hindi nagtagal ay nakita na nilang sasakyan ng pamilya Lina. Kasabay ang iba pang bisita. Agad na napunang loob at labas ng bahay. Nang makita sila ni Mrs. Lina, agad lumapit sa kanila ang ginang. O bakit naman nandito kayo sa loob? Inaya sila ng ginang sa hardin kung saan naroon ang handaan. Nauna naglalakad sa kanila ni Mrs. Lina sina Gladys at Sheila. May binulong sa kanya ang ginang. Please win my son tonight, Sam. I'll try my best, tita. Hinalikan siya ni Mrs. Lina sa pisngin na tila ba panatag na panatag ang loob nitong magagawa nga niya yon. Nakapila na sila sa buffet table nang mapansin niyang nakatayo si Marcos sa hindi kalayuan. Ginitian niyang binata, ngunit walang ekspresyon ng mukha nito. Kinabahan si Sam sa reaksyon ni Marcos. What now? Nang matapos ang kainan ay nagsalita ang bridesmaid. Pagkatapos ay si Marcos. I just wish the newlyweds good luck. Tanya, take care of Noel. Kapag may ginawang hindi maganda, isumbong mo lang sa akin at ako nang bahala. Nagtawanan ang mga panauhin sa sinabi niyo ni Marcos. And as for you, Noel, take care of Tanya. You're one lucky guy to have a woman who loves you with all her heart.
Tumingin sa kanyang binata na para bang sinasabing, mabuti pa si Noel. Cheers! Tinaas ni Marcos ang hawak na kupita at nagsisunura ng iba pang bisita sa toast. Nagsalita rin ang magulang ng bride. Nagsalita rin ng mama ni Noel. To the newlyweds, congratulations. This day is very important to us. My husband and I love weddings. Naalala namin parating aming kasal at ang ibang panauhin naririto'y nakadalo din doon. I just hope and pray that our family will have another wedding very soon. Sabi ng mama ni Noel at lumingon sa kanyang gawi. Pagkatapos ay sa direksyon ni Marcus. Nag-toast din ang ginang. Nagpalakpakan ng mga tao. Ipinagpatuloy ang programa. Hanggang sa dumating ang sandaling paghahagis ng bride ng bouquet. Tinawag ang lahat ng mga bisitang dalaga. Noong una ay nahihiya siya. Ngunit halos kalad ka rin na siya ni Gladys sa pwestong tinuro ng host. Pumwesto ang bride sa makeshift stage. Tumalikod si Tanya at tinaas ang bulaklak. Lahat ng kadalagahan na naroon ay nakataas sa mga kamay. Tila ba'y pinapanalangin na ang mga dalaga na sa kamay ng mga ito, mahulog ang mga bulaklak, naro lang siya at nakatayo. Inihagis ng bride ang bouquet at sa mismong tapat niya yun babagsak. Walang nagawa si Sam kung hindi saluhin iyon. Nagpalakpakang muli ang mga tao, nag-init ang kanyang mga pisngi. Alam niyang namumulang mga yon. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang upuan, tanga ng bouquet. Tinawag naman ng mga binata nang alisin ng groom ang garter sa hita ng bride. Napansin ni Sam na hindi nakasali doon si Marcus. Nakatayo lamang ang binata sa isang tabi at nagmamasid. Nang ihagis ni Noel ang garter, napapitlag pa si Marcus dahil sa binata tumama ang garter. Walang pagpipilian si Marcus kung hindi ang kunin yon. Muli nagpalakpakan ng mga tao, nagsalita ang host at pinapunta silang dalawa ni Marcus sa stage kung saan merong upuan. Tumalima naman siya, lihim na ngumiti. Seryosong mukha ni Marcus habang naglalakad palapit sa stage. Hindi man lamang siya inalalayang makaupo ng binata. Dahil sa kaba, bahagyang nadulas si Sam. Mabilis namang nahawakan ni Marcos ang kanyang braso. Nabuhay ang isang pamilyar na sensasyon sa kanyang pagkatao. She missed his touch. Inupo siya ni Marcos sa silya. Lumapit ang mga labi ng binata sa kanyang tenga. Let's get this over and done with. Bulong ni Marcos sa kanya. Nanlumo si Sam. Ang akala pa naman niya ay maririnig na niya mula sa binata ang tatlong salitang pinakahintay niyang sabihin ni Marcus. Hinubad ni Sam ang kanyang sapatos upang magkasyang garter. Mataas kasi ang takong noon at sumasabit doon ng garter. Tila naiilang namang itinaas ni Marcos ang kanyang damit. Nakatuon ang lahat ng pansin sa mga naroon sa kanila. Ang kanang binti pa ni Sam na siyang nakaharap sa mga tao, ang nasuotan ng binata ng garter. Tumigil si Marcos sa pagtaas ng garter hanggang kalahati ng kanyang binti. Natawa naman ng host. I'm sorry Mr. Bestman, pero hindi naman pwedeng hanggang dyan lang. Ano yan, medyas? Nagtawanan ng mga bisita. Nakitang pagtiimbagang ng binata. Hinubad ni Marcos ang garter mula sa kanyang kanang bintit nilipat sa kaliwa. Nakatagilid si Sam at hindi makikita ng mga bisita kung ilililis man ng binatang mataas ng kanyang damit. Nang matapos iyon, nagpalakpakan ng mga tao. Muling nagsalita ang host. Masyado naman palang conservative itong si Mr. Bestman. Gusto siya lang ang makakita sa legs ni Miss. Wala bang kiss dyan? Parehong namulang kanilang mga pisngi. Come on, pag-eengganyo ng host. Nagsimulang tumunog ang kalansing ng mga kutsarang tumatama sa baso. Tila sila patuloy ang ikinasal. Lumingon si Sam kay Noel at Tanya. Pati ang mag-asawa'y nakikisabay sa pagpapatunog ng baso. Paglingon niya kay Marcos ay eksakto na manghalikan na siya ng binata. Kaya sa halip na si pisngi ay sa mga labi niya dumampi, ang mga labi ni Marcos. Tila tumigil ang oras. Parang nawalang ibang mga naroroon. Sila lamang ang nag-e-exist. Hindi na namalaya ni Sam kung gaano katagal ang halik na yon. Dagli silang naghiwalay nang marinig ang boses ng host. Naku ha, talagang dapat lamang ni ikasal na kaagad kayong dalawa, anang host. Dali-daling bumalik si Sam sa kanyang upuan habang ang mga bisita'y nagtatawanan pa rin sa sinabi ng host. Inulan ng tukso si Sam ni Gladys at Sheila nang makarating siya sa kanilang mesa. Grabe Sam, 1 minute, bulalas ni Gladys. Anong 1 minute? 2 minutes yata eh, gatong naman ni Sheila. Tumigil nga kayong dalawa. Hinanap ng kanyang mga mata si Marcos na makaupo siya. Ngunit wala na ito doon. Lumapit sa kanyang mama ng binata at may binulong sa kanya. He's upstairs. Sa silid niya. Go there, Sam. Agad ding umalis ang ginang pagkasabi kung alin ang silid ni Marcos. Nagpaalam si Sam sa kanyang mga kaibigan at pumasok sa loob ng bahay. Umakyat siya at hinanap ang silid ni Marcos.
Kumatok siya sa silid at hindi naman nagtagal ay bumukas iyon. Sam? Sabi ni Marcos na kagad siyang hinapit sa bewang at tinalikan sa mga labi. Nang ma-realize ang ginawa, agad siyang binitawan ng binata. I'm sorry. Hahalikan mo ko tapos magsusorry ka? Ani Sam na matamis ang ngiting nakapagkit sa mga labi. Tumalikod si Marcos sa kanya at hindi na kumibo. What's the matter, Makoy? Tanong niya sa binata. That did it. Agad lumingon si Marcos. Don't call me that stupid name again. Talaga bang gusto mong ipamukha sa akin na kahit na kailan, hindi ako po pwede sa tulad mo? Nalulumong naupo sa gilid ng kama si Marcos at inabot ang basong may lamang alak. I love you, Makoy, ani Sam. Sinara niyang pinto't lumapit sa binata. Ha? I love you, and that's the truth. Kaya lang ako nagalit noon sa'yo sa Tagaytay ay dahil sa sinabi mo. I thought when you said finally, you meant finally ay nakaganti ka na sa akin. I was wrong. Alam ko nasaktan na naman kita. I'm sorry. Sam, kung pinaglalaruan mo lang ako, huwag mo nang ituloy. I've had enough at baka sa susunod ay hindi ko na makaya pa. Nanghihina nitong sabi. She suddenly felt an overwhelming need to embrace him. So she did. Marcus, oh God, I'm so sorry. Please forgive me. Naramdaman ni Sam ang pagdampi ng mga labi ng binata sa kanyang buhok. When I said finally, I meant, sa wakas, nahanap ko ng muli ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw yun, Sam. Nang mag-angat siya ng muka, napansin niyang may luhang naglalanda sa pisngi ng binata. Please don't. Pinunasan niyang mga luha ni Marcus. Hindi namamalaya ni Sam na siya naman ay umiiyak na rin. I love you so much, Sam. Minahal kita kahit tinatawag mo kong Makoy noon. And I would still love you kahit tawagin mo pa ako ng ganun habang buhay. If it would make you happy. Niyakap siya ni Marcos ng mahigpit. Nang tumingin sa kanyang binata, ito naman na nagpuna sa kanyang luha. Stop crying, you're tearing me apart. I can't help it. I'm so happy and I love you so much. I promise I'm going to make up for all the things that I've done to you. Pangako niya sa binata. Hinalikan siya ni Marcos sa mga labi. It was a very gentle kiss. Ngunit hindi nagtagal at lumalim ang halik na yon. He started to touch every part of her body at nag-init ang kanyang pakiramdam. They made love and it was more glorious than the first time. Nakasandal si Sam sa dibdib ni Marcos at masayang masaya sa nangyari. Bigla niyang naalalang hinihintay pala siya ni Gladys at Sheila. Dali-dali siyang nagbihis. Hindi pa man nakakapagsuklay si Sam nang bumukas ang pinto ng silid. Nakalimutan pala niyang ilak. Tumambad ang mama ni Marcos kasunod ang papa ng binata na mulang kanyang pisngi. They didn't have to say a word. Alam niyang nahulaan ng mga tong naganap sa silid na yon. Parehong gulo-gulong mga buhok nila at hindi nakaayos ang kobre kama. Well, I guess ipapahatid ko na lang si Gladys sa inyo, Sam. Maya-maya sabi ni Mr. Lina. There better be a wedding as soon as possible. Sabi naman ni Miss Lina at sinara ng pinto. Naiwan siyang nakaawang ang mga labi. Natawa naman si Marcos. Pagbigyan na natin si Mama, matanda na siya eh. Nakangiting sinulya pa ni Sam si Marcos. He reached for her. Muli siya nitong hinalikan at buong puso niya iyong tinugon. Dito na po nagtatapos ang maikling kwentong pag-ibig ni Sam at ni Marcos. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.